Bakit ka umiyak ngayong bagong taon? Kanina ang Zaya-Zaya Montag PA. Ngayong bagong taon, magdala tayo ng pamasko kay Kuya Biauzi. Kung ipagpapatuloy natin ang pag-upa sa fish pond, nasa kanya ang desisyon. Biauzi, hindi dapat ganito. Nakabukas ang lahat ng ilaw dito sa loob. Biauzi. Naku! Sino yan sa labas? Ang ingay-ingay mo. Gusto mo bang masaktan ulit? Tulong Montag ako. Dinukot ako. Pakiusap iligtas mo ako. Bibigyan kita ng pera. Marami akong pera. Kanino ka nagsasalita? Visit. Ding Changs Heng. Bumaba ka ngayon din. Hating gabi na, umaakyat ka sa bakod ko. Dumitiki sa bintana ko. Gusto mo bang mamatay? Kuya Biauzi, naisip ko lang malapit na ang bagong taon. Kaya nagdala ako ng pamasko. Kanina ko pa tinatawag ang pangalan mo. Pero hindi ka sumagot. Huwag kang plastic. Sabihin mo, ano ang nakita mo? Wala akong nakita. Matigas ang ulo mo. Ang babae ko, tingin ka ng tingin? Alam ko ang iniisip mo, tungkol lang yan sa fish pond. Sasabihin ko sa'yo, pagdating ng tagsibol. Ibabalik ko ang fish pond kay Dahu. Vala kang pate. Kung mawala ang fish pond, mamamatay ako sa gutom. Anong pakialam ko kung mamatay ka? Chen Biauzi, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ito. Ang lakas ng loob mo. Kapag nahuli kita, papatayin kita. Ding Changsheng, huwag kang tatakbo. Babalatan kita. Huminto ka. Ding Changsheng, tumigil ka. Kapag nahuli kita, talagang babalatan kita. Gago ka. Mabaksak ka sana. Ingnan natin kung matuto ka. Chen Biauzi, grabe kang mang-api. Kailangan kong magtagumpay sa buhay. Hintayin mo ako. Ang dami talagang malilibog ngayon, hindi pa sapat sa bahay, sa labas pa. Yung babae, hindi ba asawa nila Oho sa barangay? Honey, ang dumi na ng damit mo. Bibilhan kita ng bago ngayong taon. Naglalagay ng sungay ang asawa. Tulong. Ang wild naman, Mamamatay na ako. Tulungan mo ako. ang saya-saya pala. Tulong Montag ako. Mamatay na ako sa hirap. Zaklolo. Tulong. Tulong Montag ako. Ano ng tinitignan Montag? Tulong Montag ako. Nabibigatan ako. Ano nang panlasa ng babaeng to? Ang ganda-ganda. Tapos ganyang lalaki ang pinili. Anong nangyari sa kanya? Sa tingin ko, dahil sarado ang bintana nyo, nahirapan siyang huminga. Ano ng hinihintay niyo? Tulungan niyo siya. Okay lang, may hininga pa. Hindi mamamatay yan. Kodapeng. Kaudaping manugang ng alkalde. Ang malaking boss ng minahan, kaudaping din ang pangalan. Siya nga yon. Gising kana. Dapeng. Wala na. Nahuli ko silang dalawa sa kalokohan. May magandang mangyayari pa ba sa akin? Dapeng. 8.
Ngayong nagising na si Bosco. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Hoy, huwag kang magmadali. Taka, saan ka? Sa munting bayan ng mangingisda. Bakit ka pa naglilibot sa bundok sa kalaliman ng gabi? Nawala ang aking palaisdaan. Ayaw ko nang mabuhay. Kung hindi mo sasabihin ang nangyari ngayon. Magano? Sabihin mo lang. Ako ang bahala. Ayaw ko ng pera nyo. At hindi ko rin sasabihin. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ako mapapanatag. Ayaw ko ng pera nyo. Gusto kong makipagnegosyo. Ano ang puhunan, Montag? Ako si Din Changshen. Wala akong puhunan. Pero may lakas ng loob ako. Gusto kong maging anak mo para magamit ko ang impluensya mo. Impluensya ko? Alam mo ba kung magkano ang halaga nun? Alam ko. Kaya lalo akong dapat magpasalamat. Ang pagbalik ng palaisdaan ay simula pa lang. Pag nagamit ko ang impluensya mo, kapag nakaahon na ako, anuman ang kailangan mo, sabihin mo lang. Tutulungan kita. May problema talaga ako sa minahan. Milyon-milyong butas ang kailangang punan. May solusyon ka ba? Dinukot ako, tulungan mo ako. May pera ako, may bibigay ko sa'yo. Marami akong pera. Kaya ko. Ikaw, umaasa lang sa maliit na palaisdaan. Siyempre hindi pwede, gusto ko lang. Umakyat sa mas mataas para makita ang paligid. Ninong, pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kung magtagumpay, wala kayong mawawala. Ako si Din Changshen. Makakuha ng paraan para mabuhay, kung hindi. Maaari niyo po akong patahimikin anumang oras. Sige, tumayo ka na. Pumayag na ako. Bukas puntahan mo ako sa Pengsheng Mining. Oo nga pala, kunin Montag ang pera. Salamat po, Ninong. Hindi ba yan ang kotse ni Bosco? Parang si Cheng Seng ang baba, kuya. Ninong, ingat po kayo. Cheng Seng, yung kotse kanina. Biaozi, may problema. Yung kotse kanina, hindi galing sa Pengsheng Mining. Kotse ni Bosco? Hindi. Bakit ka pa bumaba sa kotse niya? Ninong, halika. Cheng Seng. Bantayan mo si Chandy, huwag mong sasabihin. Ang aming relasyon. Si manager ko ang ninong ko. Ninong. Cheng Seng, malaking biyaya ito, bakit? Hindi mo agad sinabi sa akin? Mamaya uwi tayo. Ipagdiwang natin ito ng maayos. Tayo, isang Montag, pumunta ka sa bayan. Bumili ng masarap na pagkain at inumin, bilis. Sige, Biauge. Tara, Cheng Seng. Uwi tayo, mag-inuman tayo. Biauj, ganito pala ang ginagawa mo. Cheng Seng, sa hinaharap, kapag nasa harap ka ni Bosco, sana ay masabi mo ang magagandang salita para sa akin. Matagal ko nang gustong makilala ang mga taong tulad ni Bosco. Pag-usapan natin mamaya. Cheng Seng, nakalimutan ka o. Ipapasa ko sa iyo ang palaisdaan, libre na ang upa, para ito sa aking paghingi ng tawad. Tama ba ito? Tama, sobrang tama. Magapatid tayo. Sa hinaharap, kahit konting pabor lang. Mas malaki pa sa kita sa palaisdaan. Ang pangalan lang ni Kudeteng.
ay sapat na para matakot ang mga bully sa barangay. Ito ang kapangyarihan. Walang halaga ang makakapalit. Siege, decidido na. Yung Dahuerhu, kayong magkapatid, kumain kayo sa labas. May sasabihin ako kay Changsheng, Siege na. Siege. Itong basong ito, para sa'yo, kapatid. Dito na lang tayo sa lugar na to. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang sa akin. Biao si kapatid, ang bait mo. Kapatid, may isa akong bagay na kailangan ng tulong mo. Sabihin Montag. Hindi ako mag-atubili. Yung babae kagabi, pwede mo bang ipaubaya sa akin? Changsheng, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung babae ba, sinabi pa bang iligtas mo siya? Tapos bibigyan ka pa ng maaming pera? Wala naman. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng babaeng kagandahan niya kagabi. Buong gabi, panaginip ko lang, kapatid. Saan mo itinago? Patingin ulit. Chengsheng. Yung babae, hindi na pwedeng ibigay sa'yo, pero pwede kitang bigyan ng iba. Alam mo, ang aking kapatid na lalaki ay hinahangaan ng direktor ng pabrika na si Ku sa mahabang panahon. Pwede bang makilala ko siya? Kilalanin natin. Walang problema. Sa wakas, maliligtas na kita. Biao si kapatid, nagtatrabaho pa ako para sa'yo. Siempre. Ang ganda, kapatid, pwede mo ba? Bigyan mo rin ako ng ganyan kaganda. Walang problema. Pangit na babae. Pasensya na. Hintayin mo, kukuha ako ng gamot. Gising na, wala na sila, huwag kang magkunwari. Pwede mo ba akong iligtas? Sabi mo mayaman pamilya mo, totoo ba? Totoo, pera ang hindi ko kakulangan. Walang patunay, bakit kita paniniwalaan? Basta may labas Montag ako, marami pa akong ganyan. CJ. Nagmamadali ka sa bahay at tumunta sa direktor ng pabrika ko. Tandaan mo, ipakilala mo ako. Gawin mong seryoso. Kung lukuhin Montag ako. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Maganda ang kalidad, 60,000 pesos. Kukunin ko. 60,000. Hindi ibebenta. Maghandog ng kayamanan sa ninong para malutas ang problema ng babaeng iyon. Malulutas na yon. Ano? Buntis ka? Akin ba ito? 2 buwan na kaming hindi nagtatalik. Kung hindi sa iyo, kanino pa? Ang gulo, ano ang gusto mong gawin? Magdiborsyo ako, magdiborsyo ka rin. Magpakasal tayo. Tianeru, nawawala ka na ba sa isip mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Siege. Bigyan mo ako ng pera, ipapalaglag ko ang bata. Hindi, dapat ipanganak ang batang ito. Wala pa akong anak na lalaki. Kung lalaki, ipaalaga kay Lauhu. Bibigyan kita ng pera pagdating ng panahon. Gago ka talaga, Kudapeng. Kung hindi tayo magpakasal, ipapalaglag ko ang bata. Maglakas loob ka. Kudapeng. Tapos na tayo.
Ninong, ano ang nangyari kay Tian? Kailan ka dumating? Kakarating ko lang. Wala lang. Nakawi kami ni Tian. Ninong, naniniwala ka ba? Na kaya kong ayusin si Tian? Ikaf? May kakayahan ka? Hindi lang yon, kaya ko ring punan ang perang nawala sa pabrika. At maibalik ang lahat ng pera. Ding Changseng. Milyon-milyon iyon at ang pagmamay-ari ng minahan. Malapit nang mag-expire. Kung hindi mapunan ang butas na ito, mawawala ang pabrika. Ninong, talagang may paraan ako sa pera. Kung magagawa mo talaga ito, ang tagapamahala ng pabrika, ikaw ang magiging. Bise tagapamahala, kahit bise tagapamahala lang. Umalis ka. Hintayin mo lang, siguradong makukuha ko ang pera para sa'yo. Ninong. Pag naayos ko na si Tian, at ibigay ang pera sa Ninong, ang bise tagapamahala. Madali na lang. Tita. Huwag kang mapagod, tulungan kita. Bakit ka nandito? Si Kodapeng ang nag-utos sa'yo. Tita. Huwag kang magalit, tatay ko. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Umalis ka. Tita. Mali ang sinabi ko. Dapat akong paluin. Sige, wala namang problema. Umalis ka na. Tita. Ito ang heirloom kong jade pendant. Ipagbili mo ito para makabili ka ng mga pampalakas. Para lumakas ang iyong katawan. Alam Montag na pala. Tita, tulungan kitang dalhin ang tubig sa loob. Na pala. Pupulpunin ko rin ang mga kahoy sa bakuran. Chengseng, tama na yan. Pasok ka at uminom ng tubig. Changsheng, sa mga susunod na araw. Kapag tayo lang ang magkasama, tawagin mo na lang akong ete. Tama ba yon? Chengseng, ano es a palagay Montag? Kumusta ang ete mo? Honey, uwi na ako. Chengseng, bakit ka nandito? Si Manager Kau ang tatay ko. Bubisita bukas sa bahay para uminom. Kaya nga, inaanyayahan ko kayong mag-asawa para mas masaya. Sa pagkakataong iyon, makikipag-inuman ka kay Manager Kau. Para mas magkalapit kayo. Chongesang, ay ikaw talaga. Salamat sa pag-alala, siguradong pupunta kami ni Mrs. Kung gayon, aalis muna ako. Si Changsheng ay tunay na kaibigan. Nagawa mong pasayahin si Tita Chan. Tatay, hindi mo ba nakikita kung sino ang kumilos? Bukas, kapag naroon ka, ang utang sa pabrika ay tiyak kong ayusin. Totu, Paano ako magtatangka na lokohin ka? mabuti kung magagawa mo talaga. Gagawin kitang assistant manager. Tatay, hintayin mo na lang ang magandang resulta. Kuya Biaozi, huwag mong sabihin hindi kita pinagbigyan. Bukas, inaanyayahan ko ang tatay ko para sa hapunan. Sa okasyong ito, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Salamat, Chengseng. Bukas, siguradong pupunta ako. SA hinaharap, usapin mo Chengseng. Ay usapin ka o rin Chen Biaozi. Sige, may trabaho pa ako sa kumpanya, mauuna na ako. Ingat. Mga kababayan, ako si Din Changsheng. Kahit maaga namatay ang aking mga magulang, swerte pa rin ako. Dahil nakilala ko si Kodapeng. Manager Kau, ngayon, inanyayahan ko kayong lahat. Para maging saksi sa aming dalawa ni Manager Kau. Sa aming pagiging mag-ama, ito ay aking inuman, ikaw bahala. Alam naman ninyong lahat, ang aking asawa. Hindi nagkakaanak hanggang ngayon. Wala pa rin akong anak na lalaki, kaya ngayon sasabihin ko sa inyo, opisyal na, simula ngayon si Changsheng ay aking ampon na anak.
Yung regalo mo sa akin, naalala ko pa. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Manager, binabati kita sa iyong kasaganahan. At sa patuloy na pag-unlad ng ating pabrika. Chengsheng, yung. Binabati rin kita. Kuya Biaozi, tayo naman ang mag-inuman. Kahit kailan, kahit saan, halika ama. Pakilala ko. Halika. Ito ay anak ng aming punong barangay sa munting na yon. Si Chen Biaozi. Manager Kao, matagal ko na kayong gustong makilala. Ngayon, dahil kay Chengsheng, ito ay aking handog sa inyo. Biaozi, ito ay sarili mong hiniling. Kung hindi ko ililigtas ang tao, hindi ako mapapanatag. Erhu, tayo naman ang mag-inuman. Congratulations! Halos tapos na, alis na ako. Tita, ano ba yan? Chengsheng, mainit ako. Samahan mo ako sa likod, magpalit ako ng damit. Tita, maraming tao ang nakatingin. Magpapalit lang ng damit, hindi naman iba, ano ba iniisip mo? Tita, sumasakit ang tiyan ko, kailangan kong umihi muna. Ang sama mo, nakakainis. Chengsheng, Dahu, hindi ba may handaan kayo? Bakit ka lumabas? pupunta muna ako kay Kapitan Hu, ale, hindi. Tita Tian, pinapakuha ako ng damit. Ziege. Hindi ba ito ang daan papunta sa bahay ni Biaozi? Dahu, bakit ngayon ka lang dumating? Atlong baso, walang reklamo, ha? Kanina, nakasalubong ko si Changsheng sa labas. Nakausap ko siya ng ilang saglit, si Changsheng. Lumabas si Chengsheng. Pero ang direksyon na pinuntahan niya, hindi direksyon ng bahay ni Kapitan Hu. Parang direksyon ng bahay mo. Papunta sa bahay ko. Baka naman gustong nakawin ang asawa ko? Nasa loob ba siya? Ililigtas kita. Dumating ka rin, dalhin mo ako sa labas, bilis. Pwede kitang iligtas, pero yung pangako mo sa akin. Tandaan mo yun, ha? Basta may labas mo lang ako, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Sige, umatras ka muna. Chengsheng, hindi kita patatawarin. Halika. Ako. Hindi ako naniniwalang hindi ko ito mabubuksan. Ding Changsheng. Sumakay ka sa likod ko. Ding Changsheng. Hinold up mo asawa ko. Kahit si manager ko hindi ka kayang iligtas. Bakit hindi tayo dumaan sa highway? Saan mo ba ako dadalhin? Maaga na masyado ngayon, dadalhin muna kita sa bahay ko. Bukas na lang kita ihatid sa bayan. Hindi. Dalhin mo ako ngayon din, agad. Naku, hinaan mo naman ang boses mo. Sa dalawang paa ko lang to. Kahit mamatay ako sa pagod, hindi ko abutin ang bayan. Sige, alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ikukulong. Hindi ko kayo gumawa ng ganong kalokohan. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Halika, Ding Changsheng. Kuya, ano biyayan? Bakit may hawak ang kusilyo? Ang sungit mo. Ninakaw ang asawa ko. Ano? Sino ang nagnakaw ng asawa mo? Si Ding Changsheng. Ninakaw ni Ding Changsheng ang asawa ko. Nakita niyo ba siya?
Kuya, sino hanap mo, tak? Anong sino hanap mo? Ninakaw ni Ding Changsheng ang asawa ko. Ding Changsheng. Kanina ko pa siya nakikita. May inalalayan siya papasok sa kwarto. Ayong dalawa, sumama kayo sa akin. Tingnan natin. Biaozi, ano ba yan? Itago sa aparador. Cheng Seng. Ang tagal mo sa CR, ano ba? At ang dami mong pawis. Tita, mainit ako, sobrang init. Cheng Seng Halika, umupo ka. Tita, ako. Ayaw ko nang makinig. Makinig ako. Kanina, hiniwa ng ate ang paa mo. Nasaktan pa ang binti ng et. Massage Montag nga ang ate. 8. Pipisilin ko. Ano NG inisip Montag? Wala. Sige, ete, medyo mainit, kunin mo sa bag ng et. Kumuha ng puting kamiseta, isuot mo sa et. Ate, kukunin ko para sa'yo. Eight. Cheng Seng Ate. Puti ba? Puti. Changsheng, buksan mo ang pinto para sa akin. Ding Changsheng, buksan mo ang pinto para sa akin. Ding Changsheng, Masyadong maliit ang kabinet. buksan mo ang pinto, bilis. Ding Changsheng, Kabinet. buksan ang pinto, bilis. Ding Changsheng, buksan ang pinto. Ano nang sinisigaw mo? Lasing na ako. Chen Biaozi, anong gusto mo? Ding Changsheng, nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Cheng Seng. Sabi ni Biaozi, ninakaw mo ang asawa niya. Totoo ba ito? Hindi, kailangan mong magbigay ng ebidensya. Tingnan mo, saan sa bahay ko pwedeng magtago ng tao. Ninong, pakiayos naman ito. Sinong nagsabing hindi pwedeng magtago? Sa kumot, sa butas ng kama, sa kabinet. Kahit saan pwedeng magtago ng tao. Tumayo ka, hahanapin ko. Huwag kang gagalaw, bahay ko ito, hindi mo pwedeng basta-bastang maghanap. Kakalabas mo lang, papunta sa bahay ko. Nakita mismo ni Dahu, at nung bumalik ka, may kasama kang babae. Nung pumunta si Erhu sa CR, nakita rin niya, tama ba, kuya, magbigay ka ng paliwanag. Bakit? Hindi ka na nagsasalita? Anong gagawin? Tumayo ka, hahanapin ka o. Pwede kang maghanap, pero kung wala kang makita, ano nang gagawin mo? Kung wala akong makita, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng fishpond namin. Magpapatira pa ako sa lupa at 3 bisis kang sasambahin. Sige, yan ang sinabi mo ha. Tumayo ka, Cheng Seng. Huwag kang maglalaro ng kung ano-ano sa akin. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi kita kilalanin bilang aking anak sa labas. Nakaw mo ba talaga? Ang sa labas ako. Kung hindi mo ninakaw, ipakita mo sa kanila. Ano? To? Ano ba ang nangyayari? Azava, bakit ka nandito? Nainitan ako sa inuman. Pumasok ako para magpalit ng damit. Bakit ka nagtatago? At sakit Chong Esang, kanina. Sabihin mo na lang ang totoo. Ako'y isang babae, nagpapalit ng damit. Tapos bigla kayong mga lalaki ay pumasok. Hindi ba ako dapat magtago? Tama, tita ay nagpapalit ng damit, ako ay alis na sana. Itong gago, sinipa ang pinto ng bahay namin, hinahanap ang asawa. Nasaan ang asawa mo? Tama na, malinaw na ang lahat, Biaozi. Ano pa ang sasabihin mo? Chen Biaozi. Ang aking ama sa labas, maganda sana ang kanyang handaan sa karawan. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo.
Changsheng, humihingi ako ng paumanhin. Ako ay nagpapakumbaba. Salita lang. Ang aking 3 ektaryang palaisdaan. At ang 3 sambang noo. Ang palaisdaan, hindi ko maibibigay sa iyo. Kung ibibigay ko sa iyo ang palaisdaan, babaliin ng tatay ko ang mga binti ko. Ang tagal, puro kapalahangin. Cheng Sheng. Dahil ang tatay ni Biaozi ay kapitan ng barangay. CJ. Ang 3 ektaryang palaisdaan, pwede na hindi. Pero ang 3 sambang noo, kailangan mong gawin. Hindi pwede. Ano? Pinatawad ko na ang 3 ektaryang palaisdaan. Nagmamalaki ka pa. Sage, sasambahin ko. Tama na, huwag na tayong magtagal, alis na. Ama sa labas. Salamat sa suporta mo, ang ipinangako kong regalo sa iyong karawan. Talagang kukunin ko. Naniniwala ka talaga na makakakuha siya ng milyon para sa iyo. Pinapalapit mo pa siya sa iyo. Paano kung sabihin niya kay Lao Huo? Ang galing ng batang ito. Ang ganitong uri ng tao, kung magagamit ng maayos, ay isang matalas na patalim. Sa ngayon, hindi natin pwedeng patayin siya para manahimik. Wala na tayong magagawa, kundi subukan ang imposible. Tungkol naman kay Lao Huo, kailangan lang natin siyang hawakan ng mahigpit sa ating tabi. Pa siya ay manatiling tahimik. Ailan mo sinasabi na sigurado mong ibibigay sa akin? Bukas ng umaga alas 9, hintayin mo ako sa entrance ng barangay. Cheng Sheng. Ang galing mong magsinungaling ng harap-harapan. Nandiyan ang asawa ng Biaozi. At seryoso ka pa ring nagsasabi ng kalokohan. Ate, gusto ko lang naman tumulong, pakiusap. Huwag mong sasabihin kanino man. Sa susunod, dapat mong sundin ang sinasabi ko, kung hindi. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Sige. Halikan Montag ako. Ate, ako. Ayaf sumunod? Susunod ako. Ang bait Montag. Tara na. Ano ba tong nangyayari? Hindi ito bagay na dapat gawin ng tao. Okay na to. Natakot ako ng sobra. Kailan tayo alis? Videoan gayon na? Hindi na ako makapaghintay pa. Hindi pwede. Matalino si Chen Biaozi. Siyempre nandyan pa siya sa labas, nag-aabang saan man. Pagdating ng hating gabi, pag-antok na ang lahat. Sasakyan ko ang motor at dadalhin kita sa bayan para sumakay. Kanina sa bahay ni Changsheng, ano ba talaga ang nangyari? Huo, nagdududa ka ba sa akin at kay Changsheng? Gaano ba siya katanda? Sige na, huwag ka nang magalit. Hindi ko dapat sinabi sa iyo yon. Umalis ka. Hindi ka nga makaalis. Wala ka namang nagawa kundi paglawayan ako. Ono pa ba kayong kaya mo? Changsheng, alas 3 na. Umalis na tayo.
Dito tayo dumaan. Doon tayo dumaan. Hindi pwede sa main gate. Sino ba ang nakakaalam kung si Chen Biaozi ay titigil sa pag-aabang sa atin sa labas? Tara na. Tumapak ka sa balikat ko para makatawid. Nandyan na ang motor ko sa labas. Halika. Nakita mo? Ayaw talaga tumigil ni Chen Biaozi. Nandiyan lang siya, hinihintay tayo. Hindi niya tayo makikita, di ba? Hindi nasa dilim tayo, sila nasa liwanag. Tara na. Hanapin natin ang motor. Halika. Kaising, huwag kang tulog. May narinig akong motor kanina. Si Ding Cheng Seng BA yun? Dahil ka nakita. Evo, bilis, tingnan mo dali. Bilis. Biao, sigurado ako, walang tao. Zakay na. Kuya, saan tayo pupunta? Sa istasyon ng tren? Nakalabas na. Nakalabas na rin ako sa wakas. CJ. Huwag kang umiyak ng umiyak. Sakay na, bilis. CJ. Pag-uwi, yung pinangakong pera, huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Ito numero ni Longshu. Ibibigay niya sa'yo ang pera. Sige, alam ko na. Sakay na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Gusto mo bang mahuli ulit? Bilis! Paalam. Magkikita pa tayo. Tara. Kuya Chongshong. Naipalabas na natin. Okay lang yun, kuya. Sundan natin para tanungin si Changsheng. Oo. Kanina nakamotor siya. Sa daang tinikan siya dadaan, tayo sa highway. Mas mabilis tayo. Babalik tayo sa baryo para ambushin natin siya. Patayin ka o yan. Ding Chengseng. Nandito ka na rin. Biaozi, ang aga ng gising mo. May kailangan ka. Chen Biaozi, nababaliw ka na ba? Yang demonyong yan, saan mo dinala ang asawa ko? Anong asawa? Di ko alam. Nagkukunwari ka pa? Di sabihin mo sa akin. Saan ka pumunta kagabi? Pumunta ako sa pabrika, may pinagawa si Manager Kao. Sigurado ka bang gusto mong makialam? Kung nagsisinungaling ka, Kung di ka naniniwala, hanapin mo si Manager Kao. Harapin mo siya. Chen Biaozi. Ngayon, usapan naman natin yung paghampas mo sa akin. agabi sa handaan, ikaw lang ang maagang umalis. Tapos nawala ang asawa ko. Pagkatapos, pumunta ka ng palihim sa lungsod. Umaga ka na nakauwi. Walang daya dito? Sino maniniwala? Chen Biaozi. Mukhang dahil kinilala ko si Manager Ko bilang aking ninong. Ginugulo mo na ako, di ba? Hindi ako makikipag-away kay Manager Kao. Pero ibig sabihin ba noon? Pwede kang umihi sa ulo ko, ibalik mo lang ang asawa ko. Para bang may utang na loob ako sa'yo. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ninong, dumating ka na. Yao Zi, ano NG ginagawa Montag? Manager Kuku, kahapon ka ulang. Ginawang anak-anakan si Chengseng. Ngayon, hinahaanggan ninyo ako, parang hindi Montag ako.
Pinapansin, kudapeng. Hindi. Manager ko, ako po Ypsilon. Nakaroon lang ng continue kay Chengseng. Pero ngayon, ayos na lahat. Ay Chengseng? Hindi pa. Ayos na ngayon, di ba, Chen Biaozi? Changsheng, dahil tapos na ang problema. Zakay na. Ninong, Huwag mo akong tawaging ninong. ako. Ding Changsheng. Masahab ba ang pakiramdam na niloloko mo ako? Para makapag-ipon ng pera para sa'yo, hindi ako nakatulog buong gabi. Tingnan mo, Hindi ko alam kung sinong gumalaw, ngayon ay na-auction ang pabrika. Kung hindi ko makuha ang pabrikang ito, malas ko. Hindi ka rin magiging maayos. Ninong, huwag kayong mag-alala, magbid lang kayo. Maraming pera, kahit magkano. Bulak ka, Bea? Hindi ka marunong tumingin sa daan? Umalis ka. Ikaw si Chen Biaozi? Zino ka, Bea? Sa ugali mong yan, parang ayaw mong malaman kung nasaan ang babae mo, di ba? Alam mo tak, Bea? Hindi lang alam ko kung nasaan siya. Kaya ko rin siyang ibalik sa'yo. Pero may kondisyon. Kailangan mong tulungan ako. Bakit kita pagkakatiwalaan? Yang Fengpi ang pangalan niya, anak ng pinakamayaman sa bayan. Ang pamilya Yang. Sayang, niloko siya ng masamang stepmother niya. At nadala sa lugar mong mahirap na ito. Yang Fengqi. Sabihin mo, anong kailangan mong gawin ko? Gusto ka o. Ano? Gusto mong patumbahin ko si Kaudepeng? Ito. Hindi ko kaya. Tu. Alang sa isang babae. Hindi ko isa sa panganib ang buhay ko. Kung magtatagumpay ito, hindi lang si Kaudepeng. Hindi ka nila gagambalain. May karagdagang 100,000 pa ako para sa iyo bilang kompensasyon. 100,000. Sage, tatanggapin ko. Manager, diretso na ba tayo sa bidding? Muna tayong bumalik sa opisina. Isama mo si Changsheng. Kaudepeng, buhay o patay na tayo mamaya. Nasa kapalaran mo na yan. Ate, magsisimula na ang bidding. Nasaan na ang godfather ko? Paano ko malalaman? Traffic lang siguro. Chengseng. Halika rito para sa at mo. Message mo ako sa balikat. Ate, anong oras na? Sino bang nagsabing susunod ka sa akin? CJ. Message kita. Komportable ka ba? Chengseng, ate. Gusto ka o yung amoy montag. Lumapit ka sa akin. Baka si Godfather yon? Ngayon pa tumawag. Oy, ano? Sige, pupunta na ako. Ate, anong nangyari? Nagsimula na ang bidding. Kung hindi tayo pupunta, mawawalan tayo ng karapatan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nitong kuna to. Punta muna tayo, pag-usapan natin doon. Tara. Final headcount, yung wala dito. Ituturing na nag-withdraw sa bidding. Bilisan niyo, may dinner PA ako mamaya. Nandito na PA ang Xinjiao Mining? Nandito na. Lihui Mining.
Huling tawag, representative ng Pencheng Meaning. Legal representative ng SI Kodapang. Nandito ba si Kudapeng? May sumagot ba? Teka, nandito na kami. Zeno ka? Godfather ko si Kadipeng. Ano nang palagay mo kung sino ako? My Godchild PA pala si Kudapeng? Godchild? Bakit hindi ka o alam yan? May ginagawa ang Godfather ko, ako na lang ang pupunta. Bilang kanyang Godchild, ako ang sasali sa bidding. May problema ba? Pwede, pero kailangan namin ng proof. Pakita Montag, yung company documents. Dito SA akin. Okay, lahat ng kumpanyang sasali sa auction ay nandito na. Magsimula na tayo. Ate, nasaan na si Daddy? Bakit walang balita? Hindi sumasagot sa tawag. Baka may nangyari sa kanya. Hindi ko alam, wala rin sa atin ang pera. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang minahan na auction ngayon, alam naman siguro ng lahat. Dati ay itong pagmamayari Energy Pencheng Mining. Kamakailan lang nag-expire ang kontrata, kaya kailangan nating makrebit. Ngayon ay magsisimula na ang auction. Starting bid ay 10,000. Balita ko, malaki ang kinita ni Jico sa minahang ito. Subukan kaya natin? Huwag kang makialam, hindi mo ba nakikita na gusto ito ni Madam Zhao? Manut na lang tayo. 20,000. 25,000. Batang hamog, may pera ka ba? Tigilan mo ang pagbibid. 30,000. Ang Pencheng Mining, marami kaming pera. 35,000. Talaga? Balita ko, hindi na kayo makapagpasahod sa minahan ninyo. 45,000. Huwag kang maniwala sa chismis, hindi lang kami makapagpasahod. Kaya pa naming maglabas ng 50,000 para sa bidding. 50,000 ang bid ko. Changsheng, nawawala ka ba sa sarili mo? Saan mo nakuha ang 50,000? May mas mataas pa bang bid? Hindi ba't kulang sa pondo si Kaudepeng? Saan galing ang 50,000? Hoy ikaw, ano pang hinihintay mo? Pirmahan na ang kontrata. 50,000, isa. 50,000, sandali. Pinaghihinalaan kung ginugulo niya ang auction. Wala namang 50,000 si Kaudepeng. Sinong nagsabing pera ni manager ko ang gagamitin ko? Pera ko ang gagamitin ko. Ikaf? Kahit magtrabaho ka mula nang ipinanganak ka, hindi ka makakapaglabas ng 50,000. Ginoo, kailangan naming i-verify ang iyong pondo. Pagkatapos naming ma-verify, maaari na nating ituloy ang auction. Pwede niyong i-verify, pero wala sa akin ang pera ngayon. Hino, niloloko Montag ba ako? Kung hindi mo may papakita ang 50,000, ibibigay ko na lang ang minahan kay Madam Zhao. At idadagdag pa namin kayo ni Manager Ko sa blacklist ng auction. Ngayon alam mo na, madaling magyabang. Pero mahirap panagutan ang mga sinabi mo. Hindi ito madali. Sinong nagsabing hindi ko kayang maglabas ng pera ngayon? Hindi ko talaga mailalabas ngayon, pero isang tawag lang ang kailangan ko. May magdadala agad ng pera sa akin. Miss, wala akong dalang baril ngayon. Baka delikado tayo kung magdadala tayo ng 500,000. Ako may dala. Ding Changsheng, Longshu, nasaan ka na? 10 minuto. Pwede bang bilisan mo? Sobrang nagmamadali ako dito. Yang Fengki. Pinahamak mo ako. May limitasyon ang pasensya ko. 5 minuto. Pwede bang 8 minuto? Ang ibig mong sabihin, lahat kami dito. Wala kaming gagawin, maghihintay ng 8 minuto. Nabili ko na ang minahan na to kung ayaw niyong maghintay. Pwede kayong lumabas. Batang hamog, anong karapatan mo magsalita ng ganyan kay Madam? Ano? Hindi ka na makapagbid, gusto mo ng away? Sage, 8 minuto. Kung wala ang pera, akin na ang minahan.
Walang problema. Kung hindi ko makuha ang pera, apo mo na ako. Cheng Seng sigurado ka ba makukuha mo ang pera? Ate, tiwala ka sa akin. Ano ang ginangyari, Longsha? Miss, okay lang. Umupo ng maayos. Walong minuto, tapos na. Nasaan ang pera? Pirmahan na ang kontrata, Sage. Huwag mong pipirmahan. Anong gusto mong gawin? Malapit na ang pera ko. Sobra ka nang binigyan ng respeto. Huwag mong isiping dahil anak-anakan ka ni Kodepeng. Hindi kita kayang saktan. Tingnan natin kung sino nang magpipirma bago dumating ang pera ko. Black Blind. Tigil. Hindi ako titigil. Sabi ko sa'yo, malapit na ang pera ko. Bibilhin ko talaga ang minahan na to. Guardia, hulihin siya. Yang Fengki, pinahamak mo ako. Takbo ka PA. Pinatakbo kita. Ibigay mo sa akin. Nasaan ka na? Kung hindi ka darating, masisira ang kamay ko. Longshu, 10 minuto nang nakatigil ang kotse mo. Ano ang hihintay mo? Binibini, ang pagdaragdag ng yaman sa isang mayaman ay hindi kasing halaga ng pagtulong sa isang nangangailangan. Dapat niyang malaman na ang perang ito ay hindi madaling nakuha. Saka lang siya magiging lubos na napakasalamat. Paano kung may mangyari sa kanya doon? Ibig sabihin, wala siyang suwerte. Malapit na ang oras. Binibini, huwag na kayong pumunta. Maraming tao doon at delikado. Mas mabuti na, huwag kayong basta-basta magpakita. Huwag hayaan na may mangyari sa kanya. Ang mga ganoong tambay sa baryo, ang habol lang ay ang pera mo, binibini. Kapag naibigay ng pera, wala nang koneksyon pagkatapos. Sige, huwag mo nang pakialaman. Ako na ang bahala, gago. Kahit sino pa ang dumating ngayon, hindi ka nila may liligtas. Ikaw, Pasensya na, naipit sa traffic. Buhay ka, PA? Longshu, kung medyo huli ka pa. Patay na ako. Zino ka? Ang nagdala ng pera para kay Jiding. Cheng Seng, Ito. Pera mo itong lahat. Ako si Din Changsheng, hindi ako nagsisinungaling. Ano, naniniwala ka na ngayon? Isang batang walang alam, kayang maglabas ng 50,000, tumahimik ka, baka may malaking plano siya. Isang tao na kinikilalang ama si Kodapeng. Anong klasentabe yan? Ang perang ito, baka hindi pa galing sa malinis na paraan. Kung sino ang makakuha, siya ang may-ari. Sino ang may lakas ng loob? Black Blind, kaya ba na matandang to? Kahit aso lang sa kalsada, kayang kong patayin ng isang sipa. Ang mga kabataan ngayon, walang respeto. Inaapi ang isang halos 60 taong gulang. Tama na. Alam mo namang matanda ka na, huwag ka nang makialam. Humarang ka sa daan ng lolo mo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. May lakas ka ba ng loob? Longshu, Huwag kang mag-alala, anong hindi ko kayang gawin? Kunin montak. Baril, may baril siya. Kunin montak. Longshu. Pwede bang hiramin ko ang baril mo? Marunong ka, PA? Anong hindi ko kayang gawin? Parang baril lang sa lupa yan. Hindi mo ba ako gustong saktan at kunin ang pera ko? Hindi, pagkakamali lang, par. Sasaktan kita ulit. Subukan mong gawin ako ulit. Hindi ako maglalakas loob, par. Tara, kalmahan montak. Hindi ito biro, huwag mong iputok ang baril. Pare, magkikita PA tayo. Huwag mong sobrang ipagpilitan. Ano? Nasaan na yung kayabangan mo kanina?
Mukhang wala ka namang kayang gawin. Gago ka. Alis na tayo. Ano pang hinihintay mo? Ilabas mo yung kontrata. Kukunin ka una. Kunin mo ang pera at umalis ka. Sige. Ate, hawakan mo muna itong kontrata. Chengseng. Nagawa Montag talaga. Ang sinabi ko, hindi ko babaliin. Chengseng, ang pogi Montag. Kapag may hawak na baril. Ate, ano ba ginagawa mo? May tao pa dito. Tama na ang laro, ibalik mo sa akin ang baril. Longshu, pwede bang? Huwag kang mangarap, bigyan mo ako. Nasa baba na ang binibini. Nandyan na siya. Tara, bumaba na tayo. Yung binibini ba, si Chen Biaozi? Ate, huwag mong sabihin yan. Longshu, mauna ka na sa baba. May sasabihin lang ako sa kanya, susunod na ako. Sige, bilisan mo. May komunikasyon ka pa ba sa kanya? Ako, Nakatulog ka ba sa kanya? ate, wala. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May gagawin pa ako, alis na ako. Gago ka. Oy. Nasa ospital si Dapeng, pupunta ako. Ano, hindi mo na ako kilala? Bakit ang ganda mo na ngayon? Hindi ba ako maganda dati? Hindi ganon. Tara na, sumakay ka. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Uwi tayo. Umupo ka sa ha. Yang, totoo bang mayaman ang pamilya mo? Gusto mo pa ng mas maraming pera? Ano ibig sabihin ito? Bibigyan kita ng 1,000,000. Tayo'y magkasundo. 1,000,000? 1,000,000 talaga. Binibigyan mo ako ng ganito kalaking pera, hindi mo ba ako pinapapatay? Tama ka diyan. Naniniwala ako sa talino mo. Walang makakapansin. Ako? Kung magtagumpay, hindi lang 1,000,000, 2,000,000 pa. Kung hindi ka kampante, bigyan kita ng 50,000 muna. Chen Biaozi. Matalino. Ang aking mabuting madrasta ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Ngayon, si Chen Biaozi na lang ang natitira. Habang buhay pa siya, ito ang hindi mawawalang dungis sa akin. Kailangan mamatay siya para magpatuloy ako sa kasalukuyang buhay. Kapag bigla siyang lumitaw, mawawala sa akin ang lahat ng meron ako at kahihiyan pa sa buong pamilya. Kung matutulungan mo ako sa bagay na ito, hindi lang 1,000,000, 2,000,000 pa. Kung talagang gusto mong pumatay, bakit ako pa ang hinahanap mo? Isang hamak na gangster. Bakit hindi ka nalang kumuha ng hitman sa halagang 1,000? At saka magkakilala tayo. Kung kukuha ako ng hitman, 2 tao ang kailangan kong patayin. At ang isa ay ayaw kong patayin. At wala ring dahilan para patayin. Ang isa pa, hindi ba? Oo, ikaf nga. Dahan-dahan lang, walang makikipag-agawan sa iyo. Dapat hindi na kita iniligtas noon. Ngayon, ang daming problema. Kaya, tulungan mo ako sa bagay na ito. Para quits na tayo. Quits na. Alam ko ang nangyari sa iyo noong ikaw ay nakakulong. Alam mo ang tungkol sa pagpatay ko. Ang galing mo talagang magplano. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi pwede, ito ang aking hangganan.
Paano kung babayaran kita ng interest? Ano ibig mong sabihin? Huwag muna natin pag-usapan ang interest. Tatanungin kita ulit. Ito rin ang matagal ko nang gustong itanong. Sa wakas, masasabi ko na sa iyo ng harap-harapan. Bakit mo ako iniligtas? Gusto kong malaman ang totoo. Dahil sa aking pakiramdam ng katarungan. Kasinungalingan. Gusto kong marinig ang totoo. CJ. Dahil ang ganda mo. Kung hindi kita nakita noon, naipit kay Chen Biaozi, okay lang. Pero nang makita kitang nakakulong sa kanya, kung hindi kita ililigtas, hindi ako mapapanatag, alam mo ba? Sasabihin ko rin sa iyo ang totoo. Kahit malaya na ang katawan ko. Pero ang isip ko, talagang malapit ng bumigay. Takot na takot talaga ako. Ayokong lumabas sa media. Natatakot akong makilala ako ni Chen Biaozi. Pasensya na, pero itong bagay na pinapagawa mo. Hindi ko kaya, humanap ka na lang ng iba. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang interest? Emma Yang, ano ang ginagawa mo? Plus sa partner ba ako ang interes. Ano ang ibig mong sabihin, Emma Yang? Yung 50,000 binigay mo, malaking halaga na yon. Hindi ko na kayang mangarap pa. Hindi ko talaga kaya ang sinasabi mo. Humanap ka na lang ng iba. Sumama ka muna sa akin. Changsheng, samahan mo ako ng isang gabi, okay lang. Emma Yang, hindi mo kailangang gawin to. Ano, ayaw mo sa akin dahil marumi ako. Hindi naman. Bakit? Alam Montag ba? Hindi ako makatulog buong gabi pag pumipikit ako. Laging nakikita ko ang gago na yon. Kapag kasama kita, medyo napapanatag ang puso ko. Kumalma ka, hindi mo kailangang magpakahirap. Dahil lang sa isang maliit na bagay. Akala mo ba gusto ko, tuwing naisip ko siya, nabuhay pa, sumasama ang loob ko. Baka pwede tayong magkasundo. Kasundo. Ibig mong sabihin, Wala akong sinabi, nagmumungkahi lang ako. MS, tumawag si Ate. Jean. Bigyan kita ng maliit na interes, Changsheng. Huwag mo akong bigin. Ipahatid mo si Longshu sa bisita. Sir, sumama ka sa akin. Baka pwede tayong magkasundo. Kasundo, ibig mong sabihin. Wala akong sinabi. Hindi pala madali. Hoy, kamusta? Sinabi ba niyang papatay siya? Wala siyang iniwang anumang ebidensya. Ang perang ito, lahat kinuha ni Changsheng. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang naagaw ng iba ang minahan natin. Amang, kamusta ang pakiramdam mo? Nandito rin si Inang. Tumira ka, maliit lang tong sakit ko. Ikaw naman, talagang naagaw mo ang minahang ito. Para sa akin. Sabihin mo nga, saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Amang, lahat tayo may sariling maliliit na sikreto. Baka naman nakahanap ka ng malaking backer? Sigish, kung ayaw mong sabihin, hindi na kita tatanungin. Ikaw ngayon ang bayani ng pabrika.
Sabihin mo, anong gusto mo? May hihilingin ka ba? Amang, hindi ba't ipinangako mo sa akin dati? Gusto mo talagang maging hipe ng pabrika? Busy lang okay na. Malaki talaga ang ambisyon mo. Sige, ERU. Ipaalam mo, simula ngayon, si Changsheng ang magiging pangalawang pinuno ng Pengcheng Mining. Bigyan mo rin siya ng 50% ng shares. Sige, gagawin ko mamaya. Salamat, Amang. Karapat-dapat ka naman. Nga pala, isa pa. Changsheng, yung bumangga sa kotse ko. Nalaman ko na kung sino. Si Chen Biaozi pala yon. Kaya, Amang, sana tulungan mo akong ayusin ito. Amang, wala akong kakayahang gawin yon. Pwede mong gamitin ang sinuman sa pabrika. Hindi ba't madali lang patumbahin si Chen Biaozi? Baka naman ayaw mong sundin. Ang utos ka o? Hindi naman. Amang, huwag kang mag-alala, gagawin ko itong maayos. Sige, naniniwala ako sa'yo. Gawin mong maayos. Huwag kang magpabisto. Amang, huwag kang mag-alala, maayos ang gagawin ko. Amang, magpahinga ka na, alis na ako. Lahat kayo gusto akong patayin si Chen Biaozi. Buhay yon eh. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Siyempre, para makipagkilala. Dalhin montak ng Terra. Nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Hindi ko alam. Hoy, akala montak tangga ako? Sinabi sa akin ni Zhaoli. Ang asawa ko ay si Yang Fengqi. Si Longshu ay miyembro din ng pamilya Yang. Walang koneksyon kayo? Sinong maniniwala diyan? Kuya Biaozi. Sino naman itong Longshu? Talagang hindi ko alam. Ayaw mong umamin hanggat hindi ka nahihirapan, di ba? Kuya, huwag mong patayin. Sabihin mo kung nasaan ang asawa ko. Papatayin ko siya ngayon din. Chen Biaozi, tumigil ka. Chengsheng, okay ka lang? Akala ka o Zino? Tianeru, gusto mong mamatay? Chen, ikaw ang gusto mong mamatay. Ano to? Sa liwanag ng araw gusto mong pumatay? Kung papatayin, papatayin. Kung galit ako, kasama ka. Matapang ka. Alam mo ba kung sino ang Etko? Hepe ng pulisya ng bayan. Xian King RU. Ikaf? May koneksyon ka kay Hipe Tian? Kuya, hipi ng pulisya ng bayan. Tian Qingru talaga ang pangalan? Talaga? Tumawag ako sa Atko kanina. Ikaw at ikaw. Lahat kayo paparusahan. Tara na, kuya. Halika, Erhu, ang kite mo. Erhu, bilis. Chengsheng, okay ka lang? 8-8. Ikaw, talagang tumawag ka sa ate mong hepe ng pulisya. Niloloko ka o lang sila. Tara na. Tara. Ate, buti na lang dumating ka. Salamat talaga. Dati, ayaw mo sa akin. Ines KSA Akin? Anong sinasabi mo? Bakit ako may inis sa'yo? Sabi Montag Wala. Dati, ayaw mo akong makita. Chengsheng, alam ka o. Gusto mo lang umangat sa buhay. Matutulungan kita, tulad ni Chen Biaozi. Yung babaeng dinukot niya, may pera siya. At ako. May iba akong may bibigay sa'yo. Ate, ang ibig mong sabihin. Binibiro lang kita. Hindi rin naman kasinungalingan ang sinabi ko. May at talaga ako. Si Xian King RU. Hepeng Polizia. Mas malakas ang bayaw ko. Ang posisyon. Mahirap sabihin sa iyo.
Ate, kung may ganitong connection ka, bakit kayo ni kuya? Nandito pa rin sa factory na ito. Kasi matigas ang ulo ni Holmau. Hindi niya pinapansin ang ko at si kuya. At hinahamak pa ang iba. Sino ba naman ang may ganitong katigasan ng ulo? Pero kaya ko tiisin, kasi asawa ko siya. Pero ang hindi ko matiis, siya. Hindi siya tumitigas. Chengseng. Alam NG Ate. Na mahirap ang buhay mo. Ang Puso Montag. Ay mas mataas pa sa langit. Kung gusto mong umangat, matutulungan kita ng Ate, bakit mo ako tutulungan? Gusto ng ng sandigan, ng malaking sandigan. Wala nang pag-asa kay Holmau. Kodapeng. Ay mas lalong hindi. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. May problema ang mina na binibid natin, bukod sa rare earth. Ang natitira ay non-ferrous metals, illegal ang pagbebenta nun. Labag sa batas. Makakulong. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Nagbibiro ba ako sa iyo? Non-ferrous metals. Ano yun? Huwag kang basta maniwala sa mga report. 8. Susunod na gagawin, susundin kita. Talaga? Ate, ano ang nangyari sa'yo? Ikaf Kazi, kanina. Walang ingat sa paggalaw. Muntik mo na akong mapunit, hindi mo alam. Saan mo nakuha ang lakas na yan? Ate, pasensya na ako. Gusto ko ang tulad mo. Oy. Sige, pupunta kami mamaya. Ate, lalabas ka. Hindi ako, tayo, halika, ipakilala kita. Saat at kuya ko. Nandito sila sa bayan. Ngayon na sila dumating. Ito ay tungkol sa pagsisiyasat ng problema sa minahan. Ate. Sunny, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal naming naghintay sa'yo. Zinozia, Ate? Paano kami makakapantay sa'yo? May kotse ka, kami nakamotor lang. Nakamotor lang kami. Siya, si Xiaoding, ang galing-galing niya. Sa murang edad, assistant plant manager na siya. Huwag mo nang banggitin, nasa duty siya. Ayaw niyang sumama. Huwag na natin siyang isipin. Sabihin mo sa akin ang totoo, ano ba talaga ang trabaho niya? At ang suot mo, ano ito? Ano, Tongamoy? Bumaba ang boses mo. Tutubeng kayo niya? Easy hu mau? Sige na, huwag kang makialam. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Hipag, ano ba talaga ang purpose ng pagbisita ninyo? May nagbibenta ng mga bihirang mineral, nag-iimbestiga kami. Anong bihirang mineral? Non-ferrous metals. Ang ginagawa ng ninong ko talagang iligal. Hipag, kanina mo sinabi, ang pagbebenta ng non-ferrous metals ng walang permiso. Ito ay illegal.
Ang non-ferrous metals ay importanteng strategic resource ng bansa. Pwede itong gamitin sa pag-develop ng maraming advanced na teknolohiya. Sa black market, 1 kilo lang ay nagkakahalaga ng 7,000 bawas 8,000. Maaming may-ari ng minahan ang nagri-risk para dito. Ito mas mahal pa sa ginto. Xiaoding, huwag kang mag-isip ng masama. 1 kilo lang ng non-ferrous metal, kapag nahuli ka. Pwede kang makulong ng habang buhay. Yung 50% shares ko, parang time bomb pala ito. Ano NG nangyari SIO? Kaya pala nag-away ng todo si Ninong at si Zuli. Para sa minahang ito, ganito pala kalaki ang negosyo, pero illegal ito. Napakalaking negosyo, pero illegal ito. Hindi mabait si Ninong sa akin, hindi ko siya kayang ipagkanulo. Hipag ate, may sasabihin ako. Sa inyo. Alam ko kung sino ang nasa likod ng minahan. Si Ninong, si Chen Diaozi ang sumagasa sa inyo. Ang mastermind ay si Zuli. Pwede kitang tulungan na maghiganti. Talaga? Anong plano Montag? Ninong, huwag kayong mag-alala. Magpagaling kayo, ako na ang bahala sa minahan. Sisiguraduhin ko sa loob ng 1 buwan. Mabubuwag si Zuli. Sige, tiwala ako SIO. Kapag natapos na, ano pa ang hihilingin mo? Kung matutulungan ko kayong malutas si Zuli. Pagkatapos nito, pwede bang mangako kayo sa akin ng isang bagay? Sabihin mo nga. Ano ba yun? Ninong, mangako muna kayo sa akin. Pagkatapos na lang nito sasabihin ko sa inyo. Sige, pagkatapos nating tapusin ang 2 to. Kahit ano, pagbibigyan kita. Ninong, magpagaling kayo at hintayin nyo. Ang magandang balita mula sa akin. Itong gagong to. Ano na naman ang balak? Hoi, Ding Changseng. Paano mo nakuha ang numero ko? Gago ka? Hoy, Ilrazu, may negosyo akong pag-uusapan sa'yo. Interesado ka ba? Tumigil ka. Wala akong pag-usapan sa'yo. Gago. Ang share sa Pencheng Mine, Boss Zhu. Kung hindi ka interesado, hahanap na lang ako ng iba. Ano ang sinasabi Montag? Ang shares SA Pengcheng Mine. 2 kondisyon. Una, kailangan ko ng cash na 50,000. Pangalawa, si Chen Diaozi ay tauhan mo, di ba? Huwag mo na siyang papahirapan pa sa akin. Sige. Pumapayag ako. $30,000, 50% ng shares. Ang galing mo talaga sa negosyo. Kung gusto ni Boss Zhu na bilhin, ibig sabihin may kita tayo, walang lugi sa tin. Chengsheng. Tapos na ang ating usapan. SA susunod. Huwag mo na akong guluhin. Ding Changsheng. Ninong, dumating na kayo. Itong hunghang na to, ibenta mo ang shares nang walang paalam sa akin? Ninong, hindi ba't pinayagan naman niyo ako? Ikaf. Ang galante ni Boss Ku. Alis na ako. Ninong, nandito lahat ng pera, walang nagalaw. Hintay lang kayo ng konti.
Ano ang ibig mong sabihin? Ninong, sinabi ko na tutulungan ko kayong maayos. Sina Zuli at Chen Biaozi. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon, hindi sila magtatagumpay. Ding Changsheng. Baka kang tumutulong kay Jolie na alisin ako sa poder. Himasin mo ang sarili mong konsensya. Ako si Kaudepeng. Anong ginawa ko sa'yo na hindi tama? Sinasabi mong walang sabuatan sa likod ko. Sino ang maniniwala? Ano? Sinasaktan kita at hindi ka man lang lumaban? Kinakabahan ka na ba? Ninong, ako si Ding Changshen. Dati ay isa lang akong walang kwentang tao kung wala ang tulong mo. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ang maliit na tulong ay dapat bayaran ng malaki. Nais kong maniwala ka sa akin ngayon. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Sigish, maniniwala ako sa'yo muli. Bibigyan kita ng 1 buwan. Umalis ka. Longshu Fenki. Bakit kayo nandito? Masakit. Longshu, bakit mo siya sinaktan ng walang dahilan? Ano ba talaga ang nangyari? Ding Changsheng. Ang saya-saya mo bang niloloko ako? Hindi, saan ako nagluloko sa'yo, senyorita? Ano ba talaga ang problema ko? Puro kasalita lang. Sabi Montag sa samahan Montag ako laban kay Chen Biaozi. Pero sa likod ko, nakipagsabuatan ka. Kay Julie at Chen Biaozi. Ibinenta mo ang negosyo ng mina kay Zoli. Ayun pala, malaking pagkakamali lang yun. Pagkakamali? Ang laki ng negosyo ng mina. Sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang. Senyorita, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, ako ay... Sagutin Montag. Hello. Chengsheng A. Maganda ang ginawa mo. Ang mga ebidensya ay talagang nagpapatunay na si Zhao ay kasali sa negosyo ng rare earth mine. Kapag nahuli natin sila, sigurado ako, hindi na siya makakalabas habang buhay. Bayaw, ibig sabihin, ngayon na. Pwede na tayong magsagawa ng operasyon. Tama, pero ang grupo na ito ay mga desperado. Matapos ang huling auction, mas naging maingat na sila. Lagi silang may dalang baril at may mga bodyguard. Kung biglaan tayong kumilos, marami ang masasaktan. Meron akong paraan. Sigish, gawin natin ang sinabi mo. Narinig niyo na lahat. Changsheng, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Hoy, senorita, narinig niyo pala ang plano namin. Sa oras na yon, kailangan mo lang dalhin ang mga tao. At harangan ang daanan ng pagtakas ng grupo ni Biaozi. Walang makakatakas sa kanila. Boss Joe, naayos na ang tungkol sa mga kalakal at nasisiyahan ang kabilang panig. Pwede pa nating dagdagan ng 20% ang presyo. Sig, siguraduhing ligtas ang lahat. Naiintindihan ka o? Zeno yan? Zeno? Chengsheng. Tawagin mo dito yung Zeo. Wala siya dito. Huwag kang magsinungaling. Nakita ko siyang kasama mong pumasok. Tinututukan mo ako? May kailangan ka sa akin. Boss Zeo. Noon, ibinenta ko sa iyo ang mining rights ng Pengcheng Mining. Nising kong duling wala akong nakuha. At kinuha pa ni Kaudapeng. Pinahirapan pa ako ng husto, tulungan mo ako. Problema mo yan. Wala akong kinalaman diyan. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwanan, tulungan mo ako. Palisin mo na siya. Teka. May negosyo pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Anong negosyo? Ibebenta ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa minahan. Papasukin mo siya. Tara.
Naibenta mo na ang shares mo dati. Nagsisimula ng mag-ingat si Kaudapeng sa iyo. Sigurado ka bang makakabenta ka ulit ngayon? May susi ako sa opisina niya, makukuha ko ang official seal. Sa pagkakaalam ko, isa ka lang dati maliit na siga. Nang naging godfather mo, si Kaudapeng. Saka ka lang umangat. Nung huling pagbenta mo ng shares, maaring. Para lang maibsan ang tensyon sa pagitan. Namin ni Kaudapeng. Ngayon, gusto mo nang i-trader si Kaudapeng. Siya ang unang nagtaksil sa akin, kaya huwag niyang sisihin ako. Sino ba ang kumuha ng pera ko? Sige, paano ang transaksyon? Huwag kang magmadali, hindi pa tayo nagkasundo sa presyo. Gusto ko ang halagang ito. 50. Impossible, hindi ganoon ang halaga ng kalahating shares. Yung 300,000 ko noong nakaraan, hindi ko pa nakukuha. Tanggang-tangga ka lang. Naibalik na kay Kaudapeng yung pera. Wala akong kinalaman diyan. 20,000 lang ang kaya kong ibigay. 25,000 kung ayaw mo, hahanap ako ng iba. Sige, 25,000. Dalhin mo yung kontrata, bibigyan kita ng pera. Akala mo tanga ako. Dadalhin ko yung kontrata sa lugar mo para makipag-deal. Pagkatapos mong nadaan at atakan, bigla kang magbabago ng isip. Anong gagawin ko? Pumunta na lang tayo sa kumpanya ni Kaudapeng. Tapos papakinggan niya yung balita at kukunin ulit ang pera ko. Hindi rin pwede yan. Paano mo gusto ang transaksyon? Ikaw lang, harap-harapan tayong mag-deal. Sige, San? Sa istasyon ng tren sa bayan. Kapag nakuha ko na ang pera, alis na ako. Sige. Usapan na yan. Tandaan mo, ikaw lang ang pupunta. Kapag nakita kong may kasama ka, lalayo ako kagad. Gago ka. Bastos. Dalhin mo ang mga tao mo, maghintay sa istasyon ng tren. Oo. Bukas, kapag nakuha natin ang kontrata, harangin mo siya. Gusto kong malaman niya ang pera ko. Hindi madaling makuha. Talagang espiya ka, ang bagal-bagal mo. Kapag nagkagulo, huwag mong saktan si Zhao Tai. Nasaan ang kontrata? Isa ang pinto. Putang ina Montag, niloloko Montag ako. Ikaw ang gumawa ng iligal, wala akong kinalaman dyan. Ding Changsheng, huwag mo akong gagalitin. Nagmamalaki ka pa. Sasabihin ko sa'yo, habang buhay ka na lang sa kulungan. Ikaf. May daya, takbo. Huwag kang gagalaw. Pigilan mo.
Ang tapang ni Chen Biaozi. Sakay na. Mga pulis, hahabulin ko siya. Ding Changsheng. Gusto mo ba talaga akong patayin? Hindi ako ang nagpuputa sa'yo, siya. Chen Biaozi. Ikaf. Naalala Montag via ako? Bakit ka nandito? Alam Montag kung bakit ako nandito? Dahil sa panaginip ko. Gusto kitang patayin. Gavin Montag na. Yang Fengki, mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako si Chen Biaozi. Tumigil ka. Hindi mo kapatang tawagin ang pangalan ng aming binibini. Ziege. Binibini, mali ako. Ako si Chen Biaozi, hindi ka una ito ulitin. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako rin ay nagmakaawa sa iyo, pero pinatawad mo ba ako? Ako. Mga pulis, tulungan ninyo ako. Binibini, alagaan mo ang aking pamilya. Longsha. Kung hindi ninyo ako patatawarin, mamamatay tayong lahat. Chen Biaozi, ikaw ay sangkot sa iligal na pagkulong, sadyang pananakit, panggigipit, at iba pang kaso. Ako ay susuko. Ako ay susuko. Ako. Dalhin ninyo ako. Sila ang nagtulak sa akin. Dalhin ninyo ako. Bakit ninyo ako hinuhuli? Alis. Sila ang mga taong gustong ako patayin. Tapos na. Ang taong ito ay mananatili sa lugar na nararapat sa kanya. At tatanggap ng nararapat na parusa. Ate, okay lang ako. Tara, ang at bayaw ko ay naghihintay sa iyo para sa selebrasyon. Ate, kailangan ko pang pumunta sa pabrika para magpaliwanan. Pupunta ka PABA kay Kudapeng? Baka may panganib. May mga bagay na kailangang harapin ng isang lalaki. Ninong. Nagmamadali kang tinawag ako. May sasabihin ka ba sa akin? Ninong, ngayon ay iyong kaarawan, nakalimutan mo. Narito ako para magdiwang. Lahat ng problema ay nalutas na. Ako na ang susunod? Ninong, ano ang ibig mong sabihin? Ding Changsheng. Ang galing mo talaga. Minamalit kita. Kaming lahat ay ginulo mo. Ninong, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Si Zoli at Biaozi ay nakulong na. Ang aking mga shares ay naibenta mo na. Ngayon ay maaari mo nang kunin ang pera. At maging masaya. Ito ba ang regalo mo sa akin sa aking kaawan? Narito ang 25,000 kasama ang 35,000 noong nakaraan. Kabuuan ay 60,000. Ang minahan na ito ay binili ko ng 50,000. At ibinenta ng 60,000. Lahat ng pera ay narito. 60,000. Pwede sana akong kumita na mas malaki. Pero illegal yon, alam mo, Ninong. Hinahamon mo ako? Totoo yan. Ninong ayokong maging katulad ka ni Zuli. Na makulong habang buhay, alam mo.
Ninong, tapos ko na lahat ng pinapagawa mo. Kung wala nang iba, aalis na muna ako.